wala ka bang death threat? At saka hanggang saan to? Kasi sigurado ako kakalkalin yung buhay mo. Kung hindi ka makalkal, yung pamilya mo, tatakutin ka, baka may mangyari sa'yo, wag naman sana. Kaya lagi naming tanong sa mga na-interview namin. Kadalasan kasi tinatakot, minsan napuputol. So, gusto ko malaman, tinatakot ka na ba? May death threat na? O, at saka hanggang kailan ka itong laban na ito? Normal naman po yan na yung mga nasasaktan ay gagawa ng paraan para ma-discourage kami. Pero I think nothing can discourage the 18 at saka ako. Kumbaga pag nagsalita kasi kami, ay parang meron ng blood compact yan. No? At ito, no, ang aking commitment dito, yung mga kinasuhan namin sa PDAF scam, kinasuhan din nila yung aking mga witnesses. At alam niyo po ba na yung harassment suits na yan, natapos ko ang pinakahuli na kaso noong last month lang. Na-dismiss naman lahat. No? Acquitted yung mga witnesses ko sa lahat ng kaso na sinampa ng mga mambabatas. Doon naman So, tayo. 13 to 26, it's 13 years kong hinaharap ang mga kaso na isinampa sa mga witnesses ko. And the same commitment is given to this grade 18 Filipino soldiers. Itong 18 na Filipino soldiers, attorney, puntahan natin yung credibility nila. So currently, wala po silang mga trabaho. Ano bang, may mga pagkakataon ba na humiling sila sa'yo, wala kaming trabaho, sasama kami sa'yo, basta bigyan mo kami ng pera, may mga ganun ba, attorney? Walang dinidemand na pera ang mga ito, pero parang obligasyon ko na tulungan din para hindi magutom ang mga pamilya nila. No? Sabi ko sa kanila, magtiis lang tayo. Dahil mahirap itong ating papasukin talaga. So okay naman sila. Ang importante sa ngayon, meron pa namang nakakain yung kanilang mga pamilya. Attorney, usong-usong ngayon yung AI, kung familiar kayo dun. Kasi maraming post ngayon na lumalabas yung affidavit nga, gawa lang daw po ng AI. So ano pong masasabi nyo dito? Kanina ay in-interview kami ni Jessica Soho kasama yung mga ilang sundalo. At may pinapakita sa akin na, attorney, peke daw yung serial number ng helicopter kasi dito, C-8811. Ma'am, ito yung picture ng helicopter, consistent. Yung nagsasabing AI, siya ang gumawa ng AI. Na katulad niya, 68111. Tapos may pinakita siya na pare-parehong picture, 68811. At kinopya lang niya yung mga tao na yan. Sasabi ko, yung nagsasabing AI, siya yung gumawa ng peke. Kasi yung mga meron pa nga dong picture na yung maleta, puro labahan na. Yun yung mga... Kung mga labahan yung nandun sa bahay, no? Yes, sir. Oo. Ano naman ang ginagawa ni Attorney Buenviaje na staff or executive assistant ni Congressman Saldico doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo? Ano yun? Makikipaglaba siya? Walang tubig Na isang abogado? Attorney, balikan ko lang yung tungkol doon sa 18 na sundalo. Kasi ang nilabas ng AFP, yung yung dishonorable discharge. Ipaliwanag niyo po sa amin, ano ba ang ibig sabihin ng dishonorable discharge? Ilan sa kanila ang dishonorable discharge? At ano yung kanilang ikina-dishonorable discharge? Okay, ang dishonorable discharge, sa AFP kasi, ang mga non-commissioned officers from private up to master sergeant ay nag-e-enlist sila every 3 years. Parang kontrata, renewal, no? If you are within that 3-year contract, hindi mo tinapos dahil hindi ka nag-report, pwede kang i-declare na absent without official leave or AWOL. At kung na-AWOL ka at na-separate ka sa serbisyo, ang category mo ay dishonorably discharged. No? Yung honorably discharged naman ay yung tinapos mo yung termino pero hindi ka nag-re-enlist. So ise-separate ka sa armed forces na ang category mo ay honorably discharged. No? Ang mga ito ay halos lahat sila ay AWOL. Isa lang ang hindi. Yung isa doon, dishonorably discharged ay dahil biktima siya ng kanyang opisyal. Nag-serve siya sa United Nations Peacekeeping Force sa ibang bansa at siya ay na-in-charge sa mess hall, si Johnny Buduan. No? So siya yung in-charge sa kusina. Pero ang mga budget kasi dyan galing sa United Nations. So tinawagan siya ng kanyang opisyal na Pilipino na taga-AFP. Sabi niya, Buduan, magdala ka nga ng pagkain dito sa quarters ko dahil minsan may bisita ako, wala akong may pakain. So nagdala siya ng pagkain, nilagay niya sa sasakyan, pagdaan niya doon sa isang checkpoint, ay hininto siya for inspection. Nakita yung mga pagkain. Hinuli siya at pinauwi siya sa Pilipinas. Nagkaroon ng investigasyon dito. Ang sabi ng mga nag-iimbestiga, ang recommendation ay demotion. Yung opisyal na nag-utos sa kanya, wala man lang siyang sinabing inutusan ko yan. No? Ang kinalaunan, instead na demotion lang,
naging dishonorably discharged, no? Sa akin, sino ang dishonorable dito? Yung official niya o siya? Yung official. Oo. Oo. Ang number one na principle sa leadership, sa military ay seek the welfare of your men. Yun ang number one leadership, military leadership principle. Pinabayaan niya yung tao niya. No? So, very unfortunate ito. Pero nabanggit niyo po na meron pang iba. Ano naman yung kina-dishonorable discharge ng iba? Yung iba naman hindi dishonorably discharged, no? You mean the other than the 18? No, O yung within the 18 po. Yun, yung isa doon, parang nagkaroon ng nagkasakit yung asawa niya. So binantayan niya yung asawa niya, hindi siya nakapag-report kaagad. Paso na yung kanyang bakasyon. So dineclare siya na absent without official leave, no? So karamihan sa kanila ay pamilya ang naging rason kung bakit hindi sila nakabalik on time. So sa madaling salita po, yung dishonorable discharge sila ay hindi po ibig sabihin criminal sila. May pinatay, may ninakaw. Nakaw sila, May korupsyon. may corruption. Hindi ganon. Hindi So ganon. ibig sabihin lang dahil hindi lang sila nakapag-report o natapos yung 3 years. Walang naabutan sa kanila ng maleta. Sila lahat itong naabutan ng maleta. Oo, itong pero mga yung nila, sundalo, Pero walang natanggap. wala. Problemado nga sila doon sa last month salary nila. palagay ko honorable wala yung ba mga honorable tong mga militar na to kasi hindi sila nangupit eh. Di ba? Dapat ibabayad, no? Pwede ka mangupit, di ba? Si Saldi ko. So hindi pa sila bayad. Hindi pa sila Pambihira bayad. ka, Saldi ko. Oo. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas.
Maraming salamat po, kapatid na Nelson. Salamat. Bakit ganito ang nangyari? Naghanap tayo at nagtanong ng transparency, accountability, dahil talagang kinakailangang panagutin. Hindi basta-basta pagnanakaw ito eh. Pangkaraniwan, Nelson, ang magnanakaw, hindi naman niya nasisimot lahat eh. Oo. Mabilisan na tumira yun eh. May na- Mangilan-ngilan lang eh. Ito, ang bumanat dito, parang, halimbawa, pinasok niya yung bahay. Pati ba kaya ka tinangay? Hindi, iniwan naman niya yung bahay. Pero para isalarawan mo lang kung gaano katalamak, kung gaano ang paraan ng kanilang pagnanakaw. Pagpasok ng magnanakaw sa bahay, akala mo pati butiki at ipis kinuha. Dinala. Hindi makailangan nakawin yun eh, di ba? Di ba sabihin, walang itinira eh para sa mamamayan. Eh. Masakit pera nila yun eh. Ito pong latest ay yun nga, lumitaw at humarap sa publiko itong 18 mga dating sundalo na ang kanilang pakilala, kasamahan nila si Master Sergeant Orly Gutesa, mga tauhan sila ni dating Congressman Saldico, na sila ang nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Na yun din naman nasabi ni Gutesa noon nang humarap sa Senado. Pero this time, marami sila, may mga dala silang mga larawan, at detalyado, mas matindi yung kanilang testimonya, Sen. Hindi, nagtutugma nga noong si Gutesa ay umarap sa akin. Opo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman siya kilala. At saka yung pagtatagpo namin, halos wala pang, siguro 15 minuto lang eh. Binasa ko lang yung kanyang salaysay. Napansin ko nga na sabi ko, pare, mabigat itong salaysay mo ah. Kaya mo bang panagutan ito? Opo, sabi niya. Katunayan nga po kanya, marami po kami magkakasama. Ba't ka kung ikaw lang ang dumating dito? Eh kasi po parang may mauna pong magpahayag na talagang kami po ay nababagabag na rin. Ito palang mga mali-mali ang binubuhat namin. Ito pala yung pinag-uusapan ninyo rito sa Blue Ribbon Committee. Ngayon lang po namin napagtugma-tugma ang mga pangyayari. Opo. Mga ilan ba kayo? Hindi po kami kukulangin sa 30 eh, sabi niya. Naglilingkod kaming lahat kay Congressman Saldico. Yun ang una niyang sinabi sa akin. So dahil nagmamadali naman ako, dahil kinabukasan, ay magkakaroon nga ng pagdinig. O sige ka, kung preparado ka, edi pumunta ka sa akin. Opo. At i-introduce kita bilang isa sa mga testigo. Makakapagpatunay ka ng mga bagay-bagay na hinahangad naming maunawaan. Yun nga nangyari. Ngayon, tumutugma lahat. Itong ginawa ng 18 ito, pinatutunayan lahat ng mga pinagsasabi ni Gutesa. Si Saldico naman, na kanilang pinaglingkuran, pinatunayan din ang katwiran at katotohanan na sinasabi ni Gutesa. Eh kung ikaw ang nakarinig nun, ano ba bang hinihintay mo? Nagkatugma-tugma eh. Anong tawag niya sa legal parlance? Corroborative, ano ba yun? Testimony? Oo, nakorroborate lahat ang mga nagkatugma-tugma. Corroborative lahat. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, magmula doon sa pinaglingkuran, sinabi niya, tama yung sinabi nung naglingkod sa akin na nagngangalang Gutesa. Sabi ni Gutesa, marami po kami. Kasama. O lumitaw yung mga ilang kasama niya ngayon. Tama po, magkakasama po kami. Sabi niya ganun. Hindi pa ba sa'yo sapat ito? Mali-maleta. Iba-ibang kulay pa ng maleta eh. Yun ang katwiran na talagang nangyari at kinasangkapan lahat itong mga ito para sa ganon, yung ninakaw na pera na yon ay makinabang Pilipino. Yung pera sana na yon para sa Pilipino. Para po sa mga, sabihin na natin, sa mismong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang kanyang initial reaction kaagad ay paiwas eh. Ang sabi niya parang, ano bang tatawag niya, parang mga disgruntled, yung mga soldiers ito, at kung ano-ano. Hindi yung tinignan niya yung kung ano sinasabi, kundi kung sino ang mga ito, Sen. O kung ikaw lang, nahalata mo na eh. Kasi kung bilang isang chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya yung katungkulan, alam niya yung pinaka-function ng Blue Ribbon. Ito ay talagang umuusig sa mga katiwalian eh. Opo. Yung unang bahagi ng tuntunin na Blue Ribbon Committee ay tinatawag yung ini-indicate yung malfeasance, nonfeasance, misfeasance. Dapat yun ang nasa pinakaunang priority mo. Opo.
Ayun, kung maraming nagbo-volunteer na mga tao mula sa umpisa, ito napansin naman ninyo eh. Bakit ang nangyayari, hindi mo tuntunin yung mga bakas ng mga tao, sundan mo lang eh. Kasi naman ang nagsabi, I would like to emphasize one thing. Yan. Sabi niya, I will go wherever the evidence will lead me. Pwede, napakaganda nun. Napakarami ng batas eh. Napakarami ng bakas. Napakarami ng iniwang mga pwede mong tuntunin. O bakit na imbes na tuntunin mo, sasabi mo, teka muna, bakit February 24, parang yata kanyang may halong politika. Ba't itinaon, mga ganun, yung timing. Ako naman ang mag-iisip. Palagay ko, kaya nila siguro ginamit ang... Ito naman, sarili ko lang. Kaya nila siguro ginamit yung 24 kasi alam nila, yung araw na yon ay pagsisimula ng isang people power revolt. Ano? Gusto nilang bigyan ng dramatization. Oo nga, pero. Ano naman masama ron? Makakapamili ka ba ng araw kung saan mo gustong sabihin o isiwalat ang nalalaman mo? Namili lang siya ng araw na yon. Ako kahit na anong araw pa yon, ang importante, tama ba yung dapat ba nating suyurin, dapat ba nating sundan ang mga isiniwalat nila? Yun ang importante ron. Immaterial yung petsa. Di ba? Opo. Ano kayang, bagata sasabihin pa niya na siguro destabilization. Mas importante siguro ang imbestigahan mo kung destabilization plot, di ba? Yung kanilang affidavit, sana medyo makapal. Ang ginawa ni Attorney Levy Baligod, isinabmit ito sa ombudsman, hindi ako nagkakamali kahapon eh. At ang sabi niya, ito ay hindi complaint. Parang in-refer lang niya yung affidavit, bahala na ang ombudsman kung ano ang gagawin niya rito. Tama naman yun eh. Sa mandato ng Ombudsman, Nelson, sa mga kababayan nating nakikinig, kahit na kwentong kutsero lang yun eh, kapag may nilalaman na sumbong yun, pwede niyang pagbasihan yun eh. Sinasabi ko nga palagi, kahit napanaginipan mo lang, Apo. at sinabi mo sa Ombudsman, pwede niyang bigyan ng, ng panahon yun. Ito pa kaya? Hintayin mo ngayon, anong gagawin? Dito mo masusukat ngayon. Tama yung ginawa nila eh. Binigyan mo ng kopya itong ganitong opisina. Binigyan ba niya yung NBI? Hindi po. Halimbawa, binigyan niya yung NBI. Ito kasing dalawang DOJ sa ilalim ng NBI. Ang NBI nasa ilalim ng pamamahala ng DOJ. Opo. Itong dalawang ito ay parte ng prosecutorial arm ng ating bansa. Yung ombudsman, ito yung mga opisyalis ng ating bansa na maaaring nakagawa ng paglabag sa batas. Kaya ombudsman eh. Pwede rin may kalakip silang mga private, kung may kasapakat na private, pwede rin sama ron. Opo. Minsan kasi, tinitingnan ko yung salary grade mo eh. Pag lumampas ka ng salary grade ganito, diretso ka ng ombudsman. Tama. Pag medyo mababa dyan, DOJ. Yung DOJ gagamitin niya yung NBI. So pareho itong nagpo-prosecute. Opo. Titingnan mo ngayon, ganun ba yung enthusiasm na kaya? Ganun ba ka-eager ngayon na, ito yung hinihintay natin. Dito, kanya marami na talagang matutuntun na mga... Malalaking isda. Dito kanya ay pangkaraniwang makikaano natin, ano yung mga isda na masasarap? Yung medyo maliputo, halimbawa. Kasi yan, mahirap yan. Pero mga premyadong isda yan. Hindi dapat bababa doon sa mga quality ng mga isda na talagang yan ang masarap iluto, di ba? Pinakamalaki ang dapat mong mahuli dyan. Katumbas lamang ng laki ng ninakaw Tama. sa bansa. Pero kung halimbawa, teka muna, wala ito kanya. Wala akong makita rito. Ang nakikita niya, puro sap-sap Wala na tayong pag-uusapan na naman. Yung mga lumantad na dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede ba? Ethical ba na... Hindi, wag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Itong 18 ito, hindi mo papansinin. Halimbawa lang. Hindi, ayoko nga ipaghalimbawa. Parang ayaw yata kasi iba yung... Hindi kapag sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Itong problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan.
Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Blue ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon, Blue ribbon nga Yun sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, blue ribbon yan. Oo. Kinuha mo sa akin eh. Mas magaling ka, di ba? Opo. O ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Nag-prepare na siya ng ano eh. Meron nang ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Bakit walang gustong pumirma? Pag ganon eh. Nung primero, dito niya ginano. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Hindi ganon eh. Tuntunin mo, gawin mo, sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, sir? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna, ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. Walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatay na lang natin. Nako. Hindi nga papayag ang mga... Kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Hanggang sa dumating itong batch na ito. So, anong gagawin mo? So, ang dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Sa bagay, hindi nga pala kayong chairman. Ano? Ako pala ang tinatanong mo. Dapat, ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Opo. So dapat pala ganoon. Kasi ang alam ko, parang yung bang resolusyon na Senador Amy kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Sinabi ko na sa iyo kanina, ang taong bayan naghihintay. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Nung ang chairman eh, nag-text nga sa akin ng napakarami. Sen Dante, sabi niya, pwede kaming makiusap sa iyo. Sa nakikita naming nangyari sa kinahinatnan ng aming pinagsama-samang buwis at pagsisikap sa ilalim ng kahirapan namin. Ganyan lang pala ang nangyari. Pwede bang ipakiusap mo rin na huwag muna kaming magbayad ng buwis sa 2026? Sabi nila eh. September ito eh.